lumusong sila sa tubig. Anong tubig yon? Running water ba yon? Saan ka makakakita ng running water sa desert? Meron ako sa iyong babasahin, binautismuhan sa tubig, hindi umaagos. Eto, babasa ako sa iyo. Sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 8, umpisahan natin sa versikulo 26. Datapwat nagsalita kay Felipe ang isang anghel ng Panginoon na nagsasabi, "Magtindig ka at ikaw ay pumaroon sa dakong timugan, sa daang palusong mula sa Jerusalem hanggang sa Gaza, na ito'y ilang." Tandaan mo, kapatid, itong lugar na pupuntahan ni Felipe na ebanghelista, pupunta siya sa isang lugar na palusong mula sa Jerusalem. Kasi ang Jerusalem mataas eh. Ang ibig sabihin ng palusong, bababa ng Jerusalem, pupunta siya sa Gaza, na ito'y ilang, a desert. Gaza, sa desert. Ito ang sabi ngayon, tuloy natin. At siya'y nagtindig at yumaon, at narito ang isang lalaking taga-Ethiopia, isang bating na may dakilang kapamahalaan na sakop ni Candace, reyna ng mga Etiope, na siya'y namamahala ng lahat niyang kayamanan, at siya'y naparoon sa Jerusalem upang sumamba. Ito senaryo, yung bating, sumamba sa Jerusalem. Pauwi na siya. Saan siya pauwi? Sa Ethiopia. Kasi lalaki siyang Etiope, siya ang namamahala ng kayamanan ng reyna ng mga Etiope na si Candace. Sumamba siya sa Jerusalem, pauwi na siya, pauwi sa Ethiopia, ang dadaanan niya ay disyerto. Alam mo naman yung disyerto di ba? Doon magdadaan. Nakasakay siya sa kanyang karo. Mayaman ito kasi may karo Hindi lang basta kabayo, may karo siya. Nakita niya, habang siya ay nagbibiyahe, nagbabasa siya. Ito pala isang taong makadiyos. Nagbabasa siya ng libro ni Propeta Isaias. Ano nangyari? Tuloy natin, kapatid na Daniel. At sinabi kay Felipe ng Espiritu, "Lumapit ka at makisama sa karong ito." At tumakbo si Felipeng patungo sa kanya, at napakinggan niyang binabasa si Isaias na propeta. At sinabi, "Nauunawa mo baga ang binabasa mo?" At sinabi niya, "Paanong magagawa ko? Maliban ng may pumatnubay sa aking sinuman." Nagbabasa siya, nilapitan siya ni Felipe kasi inutusan si Felipe ng Espiritu Santo sumama sa kanya dun sa karo. Ang binabasa niya, aklat ni Propeta Isaias. Sabi ni Felipe, "Nauunawa mo ba yung binabasa mo?" Sabi niya, "Paano kung mauunawa malibang may pumatnubay sa aking sinuman?" At pinakiusapan niya si Felipe na pumanhik at maupong kasama niya doon sa karo. Ngayon, habang sila'y lumalakad, kasi pauwi ng Ethiopia yung bating, dumating sila para ikat natin ng konti ang istorya. Dumating sila ngayon sa 8:36, basahin natin, kapatid na Daniel. At sa pagpapatuloy sa daan, ay nagsidating sila sa dakong may tubig. At sinabi ng bating, "Narito ang tubig. Ano ang nakahahadlang upang ako'y mabautismuhan?" At sinabi ni Felipe, "Kung nananampalataya ka ng buong puso, ay mangyayari." At sumagot siya at sinabi, "Sumasampalataya ako na si Hesukristo ay anak ng Diyos." At ipinag-utos niyang itigil ang karo, at sila'y kapwa lumusong sa tubig.
si Felipe at ang bating at kaniyang binautismuhan siya. Ngayon, maliwanag kapatid. Naglalakbay sila sa disyerto. Pagdating nila sa isang lugar nung mapangaralan na ni Felipe yung bating, sabi nung bating, eto na tubig oh. Ano pa makakahadlang para ako bautismuhan? Sumagot si Felipe, kung sumasampalataya ka ng buong puso, mangyayari. Sumagot siya, sumasampalataya ako si Kristo ang anak ng Diyos. Siya ang Mesiyas. Ipinag-utos na itigil yung karo, lumusong sila sa tubig. Anong tubig yon? Running water ba yon? Saan ka makakakita ng running water sa desert? Ang tubig sa desert ay yung tubig na tinatawag sa isang lugar na may naipong tubig, ang tawag doon oasis, kapatid. Bigyan kita ng halimbawa, ito nakikita ito sa disyerto. Tingnan mo yan, disyerto yan. Siguro katatapos lang umulan, may tubig dyan sa lugar na yan. Pero hindi yan magtatagal, nawawala yan Natutuyo yan pag matagal na kasi disyerto nga yan wala namang ilog sa disyerto Kaya nga disyerto, walang ilog Yung bating binautismuhan sa oasis Bakit ko alam? Kasi naglalakbay sila sa disyerto. Kaya pagdating nila sa ilog, hindi. Dumating sila sa dakong may tubig. Basta may tubig, pwedeng ilubog ang tao, magaganap ang bautismo. Ngayon, ang pinupunto sa atin ng born again, ba't teka kayo, nagbabautismo kayo sa dakong hindi umaandar ang tubig. Kung ang babautismohan mo, isang tao lang, ba't kailangan mo paandarin pa tubig? Akala nung iba kasi, bautismo sa ilog lang. Sa ilog ng Jordan, bumabautismo si Juan. Pero bumabautismo rin siya sa hindi ilog. Basahin natin ang Juan. 3:23 ng Juan. At bumabautismo rin naman si Juan sa Enon na malapit sa Salim, sapagkat dooy maraming tubig. At sila'y nagsiparoon at nangabautismuhan. Mo, hindi siya nagbabautismo sa ilog lang ng Jordan, hindi. Merong ibang lugar kung saan nagbabautismo si Juan. Yun bang sa disyerto nung bautismohan ni Felipe yung bating? Running water ba yun? Oasis yun. Ang oasis, hindi running water. Yan ang mga batayan sa Biblia na kung naiintindihan sana ng pastor mo, hindi kanya tuturuan ng mali. Mali yan turo sa'yo.